ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, my gana may ngadlaw ka natong tanan. Oh, welcome din sa itong panag-uban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito, mga galayas, mga galano. Kamusta mo diha tanan sa inyong lugar? Ngay, nahimutangan. Ito mga katambayan ay, no? Maragkon, no? Sunod-sunod na, straight na mga galano. Nakakuanan ta direct ka ng flash flood mga gala. Pero ang kuan na itong mga galano, last Sunday mo ito isa sa mga medyo makaingon ko pait, no? Kay nanapoy naligo dito sa may mini asik-asik taon sa may Barangay Carmen mga ganan sa may Baguio District, no? Nya una na ba nang gikuan sa tuang kuan kay lokal nga kagamahanan no nga di siya pwede, no? Wa na siya gi-promote gani nga as kuan, no, tourism site, no? Oh, nanapoy nagkuan dito nagbida-bida na pud ng di man noon sa bida-bida pud pero nanapoy nagkuan dito ba no nga murag gusto nila i-explore ang maong kuan, no? Malas lang kay pag-explore nila. Pito ang nawala. So, sa pito nga nawala, base sa kung kuan base pa na amot kagahapon mo ni nga update pod, no? Amot na siguro update kaganiha pod mga igala, no? Sa pito, 4 na ang na-recover, 3 na lang ang kuan, no? Pero kato mga na-recover puro patay. No? Ay nako. Ging na nabitaw, no? Ay, bad. Kano na, pointing fingers na po na, no? Pero, kan manggod mga igala, nag-warning na manggudaan na, no? Sa una pa na, no? 2022, 2021, pag gani na sa kuan kay gingon pa sa daang kuan mga igala, no? City Tourism Operations Officer mga igala, Dres Davao City, no? Hindi nila na i-promote mga igala, no? As one of the kaning kuan mga igala, attraction. Kay, unang-una, delikado tungod sa flash flood. Yan sa lagi pud kay itong uban pod kay abi nila og kaning kuan, abi nila kay human namang ulan tong Sabado. Karong Domingo di siguro na mo kuan, no. Ay nako. So una panahon mga igala no kanang sumpay na sila mga igala no. Ay ambot ako sumpay ba. Kay magsumpay ata sa Malagos. Kusog kay sulugan na no tapos ang mga bato na dagko kay mga buhi. No, kung tangayon ka na kung dagiton ka ng mga sulog na mga katambayan,
diyan lugar, makonjud ka. No? Mapatay jud ka. Kay kusog man kanya, balamba ka ng mga bato. No? Malamba, kung maabot ka sa ubos, no, wala na. No? Di na lang ako ipakita mga picture din mga higala itong mga sa mga based na recover, no? Okay. Hadlok kayo. Ay ka nang ngilngig, tanawon mga katambayan, no? So, warning na ni ha? Warning na yun, dapat ni. Ayaw na gid mo anha diha. No? Ayaw na siya mo anha dran lugara. No? Although, yeah, there's beauty in it, mga katambayan. Pero, na-danger po, no? Na ka ng danger nga mahatag ana sa inyuhan ng lugar. Lisod kayo, no? Tapos yung anak, nagayuban pa na, lahi po dito mga iwan, mga bata. Ay, nako. Anyways, mga katambayan, no? Kanang, kalang ni no, di man sa inyo pagpang-dismaya po, no? Or kung ano. Pero, walang ba, no? Kanang, subo lang pamalandungon mga higala ba, no? Naingon na aning hitabo mga higala nga. Pwede man ta nang dili na ninyo na adtuan ang lugar. Pero ipilit ninyo nga adtuan, it's because you want adventure. No? Dahil na ba panahon karon mga katambayan eh. Dahil ay kapag kita kabalo naman tang upaw na ang kabukiran mga higala, pipila ka lugar so upaw na sorry. Pila ka lugar nga wa na yung mga punuan mga higala tapos so meaning na kanang kuan gyud siya mga higala, no, the way nga mo kan siya dako ay possibility mga dako jud kaayo possibility mga katambayan nga kuan tawag ani dako jud possibility nga tawag ani nagi flash flood mo mahitabo. Ano ko? Sad, di ba sa una nanay na trap diya sa una. Anyways, may gala dinita sa lain to isgutanan mga katambayan, no. Karon bulan na may gala gina-celebrar ang 158th founding anniversary sa atong National Prosecution Service mga gala kada mo na mga nagakuanong mga piskal nga kuan mga higala kanang naga-prosecute sa mga kuan, no, ato ang mga kaso di especially sa sa kriminal mga higala. So ang kuan nila mga higala karon, no, na diri September 22 to 27 daw ang kuan nila pag-commemorate mga higala, no. For last year pa ni. Pero bitaw ay ato ang sayron mga higala, no, unsa ning kuan mga higala, no, mga serbisyo ubos sa National Prosecution Service mga higala, no, ug uban pa, no, under sa Department of Justice mga higala kay wata kabalo, no, abi na to kay ang kuan lang is mo prosecute lang og kaso ang ato mga piskal, no, wala pa na sila laing kuan, and then other kuan pod mga higala na poy other na mga services mga higala under sa DOJ na dili kayo common, no, dili kay common sa ato ang katawhan mga higala, no. So itawag langan mga higala ato ang kuno, no, ato ana paminahon mga higala, no, ang regional prosecutor, no. I'm proud to say it's because mo ni ang akong professor, no, sa obligations and contract charing. Ito mga higala ay ang regional prosecutor sa kaning Department of Justice Region 11 mga higala, no, walay lain hari si attorney Janet Grace Talisay Fabrero mga higala. Paminaw na to. A month-long celebration, and we are focusing on the dissemination of the programs and services that the Department of Justice is providing in our region. So most of our activities really is to more or less promote our services. Kaya ang amuhang team karong tuiga kay 128
taong serbisyo at tulong ng DOJ, katarungan ay sigurado. So, unfortunately, dili kaayo popular ang amo mga serbisyo. No? Kung amo siyang ma-promote karon, aduna siguro mga opportunity ang atong mga taga Region 11 makab-avail. No? Like for instance, naatay legal free clinic. No? And this has been ongoing already, and not everybody is aware that we also have the Department of Justice Action Center. So they provide legal assistance and lead our clients to the appropriate authority should there be a need for them to be guided on their legal needs. No? So that is actually represented here by Regional Action Center Officer natin, si Atty. Dumalugdog. No? And the Department of Justice, particularly the National Prosecution Service 11, also handles the Witness Protection Program. No? I am currently the regional implementer, and not everybody is aware that they play a very important role really in obtaining true justice through the sacrifices that they make as witnesses, no? Especially to those cases na kahingan lang nato og witnesses that can really secure our conviction, and we also provide services for them should they be qualified to become witnesses, no? And we also have the Board of Claims. Kami, the DOJ also, of course, in harmony with what is being provided by the DSWD, we also provide an amount up to 10,000 pesos as assistance for those who are victims of unjust crimes. Now, they were in prison, but eventually it was proven that they are not really guilty and they are not really involved in the crimes, especially also those who are victims of violent crimes. No? So, if they file their claims on proper time, they are given monetary assistance up to 10,000 pesos, which of course not everybody is aware. Usahay kay tugod wa nakahibalo na may prescriptive period na within 6 months from the time, no, that they were released or from the time of the commission of the said act. They have to file it immediately. No? So, mga problema po makita diha. And of course, among popular na program na we are greatly involved in trafficking, a campaign against trafficking in person, and of course, OSAIC, NCSIM. So, we will be having, of course, a pre-clinic and medical clinic on September 26 in the Hall of Justice. And the other field officers also will be doing their counterpart in the respective Hall of Justices. No? So, Halls of Justice, sorry. So, daghan pang mga activities. We have seminars being undertaken for our police enforcers. And then, we also have activities like information dissemination. So, naapod ni Info Caravan. So, naghahatag ni mga materials for those who will go to our office or to the Hall of Justice para ma-aware ang mga taga-Region 11 na aduna ay mga programa o servisyo na gina-offer ang Department of Justice. So, mga hingala, no? Ang pahayag ni Regional Prosecutor Attorney Janet Grace Dalisay Fabrero, mga hingala, no? Kaghapon na, mga hingala, no? Sa Ipayagayong Kapihan sa Davao, diha sa SM City Davao Annex, mga higala, no? So, mga no, karon mga higala is i-reintroduce nila, mga higala, no, ang mga programa, no, ubos sa Department of Justice, mga higala, no, kaya medyo daghan og kanang no, wala kabalo, dili common para sa ilaha. Ang kuan, ang maong unsa ni maong mga programs, no, na uban mga dili kayo well kanang kuan kayo marag basta moro na ang naibawon sa mga tao kana lang, no. Pero napaday sila nga mga programs di ay, no, nasa sila nga mga programs nga takog tabang para sa Board of Claims o katong mga maliciously nga na-prosecute na pwede di ka makadawat day ana day kwarta di ay, no, apan sa mo pag-file, no, human sa mo pagka-acquit. Pwede ka mo kuha o mo claim di ana di ay. Pwede di kayo na kuha, no, kana witness protection program.
Di mo ka pwede mo di ka ma-avail na pag kuan na ano nga tanaw nimo delikado ka tapos kuan kay mag sensational kay ang kaso. O so protektahan ka no, ay butang ka sa Witness Protection Program no sa Department of Justice. So mao na mga higala no, ang ato ang kuan no unta sa 140 adto mo sa Hall of Justice siguro no kano sa kanan no kay wala pa man na kuan. Adto mo na mga higala tapos kuno ninyo natawag gani pangutan ninyo mga information mga higala with regards kung unsa ba mga serbisyo ubos, especially ubos sa Department of Justice mga higala. Anyways mga higala, balik kita human lang sa mga importante pahinumdum ni ato si Bianan. Balik kita mga higala din sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito mga higala no. Anyways mga katambayan no. Karon mga higala no. Ay bagong nadugang no nga offense mga higala no. Diya sa ato ang kuan ato ang rules on sa ito? Rules on kalimot ko rules sa ganito kato sa RACS mga rules on administrative case in civil service no kaning RACS mga higala no 2025 rules on administrative no ada sa itong mga kawani sa gobyerno mga higala no nga kuan nga dapat nga dili dapat ni buhaton mga higala no especially panahon sa trabaho mga higala no una na diya mga higala no ang pagbawal sa pagsugal no bawal na ang magsugal mga higala while mo na siya mga higala ingon ni kuan mga higala no ni Sir sa to ang Regional Director sa Civil Service Commission mga higala na si kuan no Regional Director Cyril A. Miguel mga higala. So mo na iyang gikuan kagahapon nag-emphasize na dito nga bawal na siya nga kuan bawal na siya nga bawal na siya dapat no magsugal ka kay dapat pag magtrabaho ka especially sa panahon sa imong trabaho kay magtrabaho dapat imong trabaho ilaan dapat ani mo na sa imong kuan no sa pagserbisyo sa katawhan especially if civil servant ka mga higala no so mo to lang iyang gi-emphasize kagahapon no so anyways mga higala di na lang ako ni ang kuno ni nga kuan no kay para mas masabtan ninyo mga higala no unsa ni nga kuan ang kuan mismo mga higala ang hingtungdan mismo ang nag-ingon no or madungog ninyo sa maong kuan mga higala no bagong patakaran sa tong gobyerno mga higala no so di ata maglangan mga higala ato na paminawon mga higala no ang Regional Director sa Civil Service Commission mga higala no diri sa Region 11 nga si Regional Director Cyril Nathan A. Miguel mga higala paminaw na to. Ang basihan mo gud nato ni mga offenses na naka enumerate na sa atong 2025 Rules on Administrative Case in Civil Service. So kung ato yung tan-awon ang katong ang provision sa 2025 RACS nalay usa ka offense na mention sa atong 2025 RACS no o kini na classify pagid siya sa light offenses. So 1 to 30 days. First offense is reprimand. Second offense is suspension of 1 to 30 days. And third offense, dismissal. Ang nakabutang dire, gambling prohibited by law. Kana siya sa 2025 RACS na nag-mention about gambling. Pero dilibot pasabot nga hindi na itong mga empleyado nag-engage sa gambling, no? Especially during sa nagtrabaho sila, instead na nagtrabaho, nag-engage sa online gambling. Dali naman good lang karoon lang kanang ko anong engage niya kasi nga activity tungod kay online naman. So dili siya bot pasabot nga dili siya kaso administratibo tungod kay naman tay gitawag nga offense nga conduct judicial to the best interest of the service
Unya, depende po sa ebidensya nga ipresentar o nga itong magagaw, pwede po siya na ito mapatawan o grade misconduct. No? Kini siya nga mga offenses na ano siya sa 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Before we go ng questions to our updates natin sa programa ng ating programs. So far, based sa among records, wala tayo nakuan, walay reklamo nga na-receive namo o wala po tayo, of course, kaya wala may reklamo, walay parang na-found guilty na itong empleyado. Just recently, tungod din nga issue karon nga may mga empleyado sa usa ka ahensya sa gobyerno nga misulod o nga wala nga ni ma-mention kung misulod ba sila during office hours, no? Nalay na mention nga may mga empleyado sa usa ka ahensya nga nag-engage nini nga gambling. So nagpalusad ang atong ang commission nga nag-remind sila nga they should not engage in this kind of activities, kining online gambling, tungod kay makausan siya sa pamaagi din medyo dili nato mahatag og atensyon ng atong panarbahoan, meaning you're supposed to render service, no? Dili kay magdinula. So if you are conducting this kind of activity during the time when you are supposed to work, magiging conduct with judicial to the best interest of the service yan. Or kaya yung pinakagrabe niya na mahimo pa nato nga grave misconduct kung naman nga ni eksakto nga ebidensya nga mapresentar sa ato. During office hours na during sa times. Iya, kay mo may naa din sa atong sa mo to nga akong emphasize ka ganina nga ang akong himuon nga reference ang 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service, no? Although nakita nato nga naay usa ka official sa gobyerno nga nag-mention siya about RA 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, pero dito wala din mag-specify nga ngayon na dili pwede mag-engage sa gambling, no? Nalang siya yung mga activities nga pwede nimo ma-associate sa gambling. Like for instance, katong i-mention ni ma'am nga we are supposed to be one of the norms, no? Norms of conduct that has to be observed by a public official or employee, meaning simple living, no? Simple living. So there are activities wherein some officials and employees are engaged in activities na dili na sila murag may ostentatious display of wealth, nga medyo violative na siya sa provision sa RA 6713. Pero directly niingon nga dili pwede magsugal nga sa RA 6713 wala. Napoy ka ng Presidential Decree nga dimension, kining Presidential Decree 1869, niingon lang po din nga kuan nga pwede persons not allowed to play, no? Meaning mga ka pagbola, di ba? So na-mention din ni government officials connected directly with the operation of the government or any of its agencies. So yun ang kuan. Kaya nga medyo siya complicated and it needs there has to be an investigation that will be conducted para may proper alignment kung unsa nga offense ang ilang na-committed. Yeah, sa on the part of the Civil Service Commission, kinahanglan nga maprubaran ninyo, maprubaran sa katong kanang reklamo nato nga empleyado or official nga naa siya direct relation sa pag-perform sa duties and functions as a government official or employee. Nalay upat ka klase nga mga offenses na pwede nato that an official or employee can be proceeded against administratively although dili siya connected sa iyang trabaho, no? Like katong grave misconduct, katong oppression, isa pa. Grave misconduct, oppression. There are four offenses nga. But as a general rule, dapat connected ang iyang kanang ang gihimo sa performance sa iyang trabaho. Dili kami ang proper nga kanang
Probably sa management risk Hello. Tingali before tamingon nga kanang ang ahensya or any agency, any government agency mo is the appropriate body that has jurisdiction, disciplinary jurisdiction over the person. Tingali atong tanawon kung unsa gyud ang ilang, what are the acts being committed by the person? Is it punishable or kasi importante man siya nga there has to be a proper identification kung unsa nga offense ang iyang na-committed. Pero as far as government employees are concerned, there are 3 agencies na naay administrative disciplinary jurisdiction, no? Like pining ombudsman, ang ilang ahensya sa kanang ahensya na nagiging empleyado, ug ang civil service commission. No, pang-current kasi siya, pwede mo take cognizance or pwede na mo siya i-refer na to sa ahensya, sa iyang ahensya, or pwede na mo i-refer na to sa ombudsman. Kung ma-consider nga kanang usa siya sa mga grave offenses ang na-committed, ang pinakataas nga penalty nga mapataw sa ma-impose sa iya is dismissal from the service. Wala may kuan sa criminal, no? Pero pwede mo as an agency, pwede mo like for instance, hiwon na akong example, no? Like for instance, somebody use a certificate of eligibility that is fictitious, no? Yeah, it was presented to us by the government employee. So ang government employee pwede na to ihaan of kaso administratibo. Pero kung in-case nga ni kanang criminal na, kami mismo pwede may mag-initiate o file of criminal case against any na tao, not with the Civil Service Commission. Kasi ang Civil Service Commission is only for administrative cases. So, arin na sa kanang kuan. Sa DOJ. Ang pagkahibalo nako, no, although I'm not the proper person really to speak about this, no. Ang pahibalo nako ang DILG na ay specific prohibition for LGU officials and employees, no, not to engage in online gambling, including that katong gambling. I think it's a memorandum circular issued sometime in 2017. Although ang ilahang penal sanctions, they still have to refer it to the CSC. So kung again na may violation. And I understand each and every government office will also have to institute their own internal guidance, but internal way of addressing violations of government officials in line with their duties or discharge of their duties. Like kami prosecutors, we also follow a certain ethical behavior na so kung makita na like for instance na you said na imong gi-declare dito na nakasa nag-hearing ka when in fact wala day ka tuaday ka sa casino kung ka, and then ang imong certification nagsulti na naa ka sa office without in that period, that would not only create administrative liability but also it masig nag-falsify ka og document, so mahimo po siyang criminal. As I mentioned, ang dili necessarily ang administrative sanction will lead to criminal action. But if that act that is like for instance ang imuhang being engaged in gambling, you went into the procedure of violating certain penal provisions, then you can also be criminal liable. You know, like for instance, sa gambling ka, unya nangawat kag kwarta, nangurakot kag kwarta. So, nagpuri ka, kay tungod that will entail a lot of money if you do gambling, especially kung mag-casino ka. I understand that na kayong mga government employees na
apit sa kasino hantod sa nagkanda utang ita nga hindi na makabayad. Nasa lang KRT, balikan na po arguments naman na question kung iba na government officials na pangatik no private videos. Kung matuloy, tapos hindi mag-field you. Please get sa ano ba yung mga administrative orders o the strict implementation of any passes? Natay mga bahin sa government working hours rules governing the implementation of the government working hours. Natay mga issuances in relation to the implementation of the government working hours. So part man yan kung unsa ang proper way of using pass slips, pag-file of leave, and mga mga privileges, no, that can be availed by a government official or employee. Depende kasi naatay ka ng kuan, naatay mga field workers nga tuwa na sila nga daan ang ilang assignment tuwa na sa field, no. Murag unusual man kayo, dili siya tama nga. Mo nganha pa siya, mo report siya sa kanang kuan sa ilang opisina, then mo field na po dito, then balik na po mo. So there are situations, if we are going to look into the rules, it is not strictly nga ningon nga kung mag-time in ka, dapat mag-time in ka diha sa kanang kuano. There are ways wherein we will be able to track the attendance of our officials and employees. So, mga katambayan, no, ang pahayag, no, sa Regional Director sa ang Civil Service Commission Region 11 Mahigala, no, na si Sir Cyril Nathan Miguel mga higala, no, kagahapon gihapon na, no, dito sa kapihan sa Davao, no, sa SMCT Davao Annex mga higala, sa papanguna sa Philippine Information Agency mga higala, no. So mao to, no, bawal gyud daw, no, pero wala pa may specific gud daw nga kuan, no, although gikuan na lang nila nga dito sa trabaho lang, or oras sa trabaho mga katambayan, no, kay wala mo gud specific law, no, that could prohibit, no, a government employee na magsugal, no, if outside sa iyang duty, no, if outside sa iyang duty. Pero kung within sa iyang kuan, namo tay kinatawag nato nga kuan, ginatawag nato nga unsa ni natay ginatawag na unsa ni sa ganito, conduct prejudicial to the best interest of the service, no. So, kumuna kang sa oras lang mga higala, but as to the specific, wala pa specific yun na kanang nag-expressly stated, no, in or na provision diha sa to mga balaod, no. So, wala kay kansumo. Lamo to nitabang na pod og kanang explain pod si Regional Prosecutor kon mga higala, no, Regional Prosecutor Janet Grace Dalisay Fabrero mga higala, no, para to kuan, no, sa mong punto, no, that point mga kuan, no, nga siguro na mga uban siguro, especially if siguro kinawat ang kwarta, no, diha pa siguro, no, kay parang that's a corrupt practice mga higala. So kana pwede na siya makuan good, no, pwede na siya makasuhan. But as to kuan, kung ihamang sariling kwarta nang ginapangsugal diha, no, wala siya, dili siya connected sa iyang trabaho nga nakuha ni nakolekta ng kwarta, wala problema na, no. Basta ayaw lang sa oras sa trabaho. Wala nang giningon, ayaw lang sa oras sa trabaho. Pero kung outside, wala pa specific law, although gina-discourage, pero wala pa specific law nga mo kuan, no, mga mo punish siya na mga higala, no. So sa ang principle sa criminal law mga higala mong gud ambot lang pod kaya, no, sa admin mga higala, if depende man guna kung unsa ang sa misconduct mga higala, no. If there's sa criminal law na prinsipyo apply daw nato, no, if there's no law punishing it, then it is not a crime. So mo na siya ang prinsipyo mga higala. Kung wala na sa balaod, well, so, ang kuan na may is on the conduct, siguro sa admin cases, pwede. Ay, nako. Pero bitaw, ayaw kayo ng kuan, sugal-sugal may gala, kay parehas mo atong nasa DPWH mga gala nga, porque dako sila og kanang kuan, dako sila og posisyon mga gala
silang region mga igala, no? Muadto na dito para mag-time in. Pag time in, magato casino. Ay, sa Okada. Bulacan, tapos maabot kag Okada. Layo kayo Okada sa Bulacan mga igala. Yawa ba? Ay nako. Anyways, mga igala, wala tayong oras sa ngalan sa Tibok Persa. Sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igala, ko yung kaban Armando Finiquito. Ana sa tambahin sa Radyo Pilipinas, ang tunsunod na usab, dagang salamat, o may adatong tanan.